Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan natin mga kaaldab, itong mga kumakalat po ngayon sa social media. Sinasabi na naman ng iba, buntis daw po si Catherine. Natatawa lang po ako mga kaaldab. Tapos umamin na nga po raw si Alden Richards nung interview ng lie detector test. Ito yung ipapaliwanag ko po sa mga nagpapakalat po ng mga ganyan. Bakit nga po ba pinipilit nila na yun po yung i-update kahit alam naman po natin na may ibang relasyon po o karelasyon si Catherine at si Alden Richards. So na sa lahat, ito mga sinasabi ko, mga pinapaliwanag ko, base na rin po sa mga reaksyon at komento po ng mga netizen na hindi po tinatanggap ng mga fandom ng o mga hindi tinatanggap ng mga Catden fans. Di po ba? Kasi ang gusto lang po nila yung mga good comment. Ayaw nila ng mga bad comment. Di po ba? Kumbaga hindi nila, kung titignan nyo, hindi sila basta-basta ibig ko sabihin mga kaaldab, yung kailangan comment mo pabor, maganda. Di po ba? Okay lang sana yung mga comment na medyo hindi. Kaya lang kasi mga kaaldab, yung mga comment ng iba talagang sapul na sapul. Di po ba? O baka sabihin ng iba, ikaw nga Mr. Destiny, pag may nagko-comment na hindi maganda, iba naman po kasi ang comment na hindi maganda at talagang hindi magandang asal. Di po ba? Pwede nyo naman sabihin na, hindi, fake news yan kasi ganito. Tama naman yung sinasabi ng iba. Bakit sasabihin ni Catherine na buntis siya? Di po ba? Anong reaksyon at sasabihin niya yun? Tapos sinasabi ng iba, yung lie detector test daw po umamin na si Alden. Sa mga nakapanood, alam naman po ninyong hindi totoo yun. Alam nyo naman po na kumbaga may mga bagay-bagay na tignan nyo pong maigi. Kasi sa lie detector test po, nung tinanong si Alden kung compatible po silang dalawa ni Catherine, hindi po ba nakuryente siya? Hindi po ba patunay lang yon na kapag hindi totoo yung sinabi mo, makakuryente ka? Hindi po ba? Yung pagka wala namang kuryente, di po ba yung graph nagda-down na hindi ka nagsasabi ng totoo? Di po ba? Ibig sabihin, hindi talaga nagsasabi ng totoo si Alden, pero sa mata ng Catherine, yun daw po ay katotohanan. Ganyan po sila ganyan po sila ka desperado, ganyan po sila ka affected po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, ako may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw. Ang sa akin lang naman po, maging updated po kayo. Ngayon, bonding moment ng pamilya ng Polkerson sa Amerika. Hindi natin alam kung susunod nga po ba o pupunta nga po ng Amerika sina Daddy Bay o ang pamilya Polkerson, dahil sabi nga po ng ilang mga netizen na nakakausap natin, matatagalan nga po raw sa abroad o sa US etong sina Alden Richards. Pero sabi ko nga, okay lang naman po yan kahit magtagal eh. Di po ba? Alam naman po natin mga kaaldab na may mga point na pupunta lang o sasaglit lang dyan ang pamilya Polkerson at uuwi na rin po sa Pilipinas. Ito po kasi yung pinakamaganda na ang gagastusin na lang po ni Alden Richards yung pamilya niya. Dahil yung pamasahe nila Catherine at yung mga ilang kasama po nila, bayad yan. Kumbaga bigay yan ng management back and forth. Po ba? Kaya medyo mababawasan ng gastos si Alden Richards. Sa totoo lang po, napakalaki po ng ticket, di po ba, papuntang Amerika. Talagang napakalaki ng budget na kailangan mo. Hindi siya masasabi natin na kumbaga maliit, napakalaki niyan. Kaya nga po umabot po ng ganyan ng promotion nila. Kailangan nilang pumunta ng Canada para ma-sure nila Alden at Catherine na mabebenta po nila
yung pelikula dyan sa mga Pilipino po ba. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, yung iba talagang nagulat po ba, na talagang pinupush po nila. Hindi katulad ng iba na katulad po nila Julia Montes, di po ba, na pumunta pa ng hindi pumunta ng Singapore. Ang daming lapses. Natatawa lang po ako mga kaaldab, lalo na po yung mga komento ni Lars Santiago. Talagang sapul at pumapabor po sa atin kasi sinabi naman po natin yung gagawa ng bagong record. Mamamanipula yung mga nangyayari. So, tapos yung mga question ng iba, bagyong-bagyo, signal number 5, pero nakabenta ng ticket ng 520. Mali pa nga po kasi ang nakalagay po sa balita sa 24 oras, as of 18, pumalo na nga po raw, o 506 ng 18, pumalo na nga po raw ng 570. 520 po ata. Yung correct me na lang if I'm wrong. Tapos nung 17 daw, pumalo ng 670. Hindi mo alam kung sino yung paniniwalaan mo, no? Hindi mo alam kung sino yung nagsasabi ng totoo at yung nagsasabi po ng fake news. Pero okay lang naman po yan. Hindi naman po ako namimilit. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na kayo na po makapagsasabi. Kayo na po makapagre-react. At kayo na po magko-komento. Basta sa akin mga kaaldab, yung mga nagsasabi na wala dyan si Menga, hindi pupunta, hindi naman po ako namimilit. At lagi ko naman pong pinapaliwanag po sa inyo na ang channel po ni Mr. Destiny, ginawa po ito since 2015 ng Aldab Nation. Wala pong nagbago, hindi po ako natakot na bumagsak yung channel ko, mag-iba ng content para lang po kumita, para lang po dumami yung followers. Kasi ako, simula't simula pa lang po, mas kumbaga naramdaman ko na yung pagmamahal ng fandom. Nasabi ko nga po sa inyo na andyan na magtutulakan sa Broadway, doon matutulog sa Broadway, para pagdating ng umaga, ikaw yung unang-una sa pila, nagpuyat para nga po sa Philippines Arena, pumunta sa mga event kahit malayo, abutin ka ng puyat, pumupunta sa mga barangay, makita mo lang si Mengay. Yan po yung lagi kong pinapaliwanag. Kaya hindi niyo po masisisi si Mr. Destiny kung bakit hindi po natitinag sa mga taong kumakalaban po sa fandom ng Aldab Nation. Sabi ko nga, hindi po ako namimilit. May kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong paniniwala. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.